100,000 piso. 10 bundle ng tig-1,000. Bagong-bago pa ang mga papel na para bang kalalabas lang mula sa bangko. Nakapatong lang sa ibabaw ng mamahaling lamesang gawa sa Nara, sa loob ng silid-aklatan na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Nanginginig ang mga kamay ni Lian habang hawak ang basahan. Kasasabi lang sa kanya ni Manang Flora, ang head housemaid, na siguraduhin niyang walang alikabok na matitira sa library ng kanilang amo, ang misteryosong si Mr. Adrian Vergara. Pero hindi ang alikabok ang problema niya ngayon, kundi ang pera. Ang perang katumbas ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Biglang sumagi sa isip niya ang huling tawag ng kanyang ina. Ang garalgal na boses nito habang ipinapaalala ang utang nila sa isang mamsix, ang mga gamot na kailangan nitong bilhin at ang pangako niyang magpapadala siya agad sa unang sahod niya. 100,000. Sobra-sobra pa ito. Isang kuha lang. Maitatago niya sa bulsa ng kanyang uniforme at wala nang magiging problema. Walang nakakakita. Siya lang ang tao sa loob ng malawak na silid na ito. Napalunok si Lian. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Napatingin siya sa paligid. Ang matataas na estante ng libro na abot hanggang kisame, ang mga mamahaling palamuti, ang naglalakihang painting sa dingding. Para sa may-ari ng lahat ng ito, barya lang siguro ang halagang ito. Pero para sa kanya, ito ang kanyang buong mundo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Naalala niya ang bilin ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, ang kahirapan, hindi yan kasalanan. Pero ang magnakaw, yan ang kasalanang walang kapatawaran. Ang integridad natin, ang tanging yaman na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Napapikit si Lian. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Agad niya itong pinunasan. Hindi siya magnanakaw. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basahan. Hindi niya hinawakan ng pera. Hindi niya nga ito magawang tingnan ng matagal. Sa halip, marahan siyang lumabas ng silid-aklatan at hinanap si Manang Flora. Nakita niya ito sa kusina, nagbibigay ng utos sa ibang mga kasambahay. Manang Flora, tawag ni Lian. Nanginginig pa rin ang boses. Humarap ang matanda. Bahagyang nakakunot ang noo. Oh, Lian, bakit? Tapos ka na ba? Hindi pa po. Pero, may naiwan po yata si Sir Adrian sa library. Ano iyang naiwan? Pera po. Isang malaking halaga po ng pera. Nasa ibabaw lang po ng lamesa. Natigilan si Manang Flora. Ang ibang mga kasambahay ay napatingin din sa kanila. Puno ng kuryosidad ang mga mata. Naglakad ng mabilis ang matandang mayordoma, sinundan siya ni Lian pabalik sa library. Nang makita ni Manang Flora ang pera, nanlaki ang mga mata nito. Diyos ko, bulong nito. Humarap ito kay Lian. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Walang emosyon ang mukha ng matanda, na lalong nagpakaba kay Lian. Huwag kang aalis dito. Maikling utos ni Manang Flora. Bago ito nagmamadaling umalis, hawak ang cellphone nito. Naiwan si Lian na mag-isa, nakatayo sa gitna ng silid. Pakiramdam niya ay siya ang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Ilang minuto ang lumipas na parang 1 oras. Bawat segundo ay parang may karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Ginawa ba niya ang tama? O sinayang lang niya ang pagkakataon na sana'y mag-aahon sa kanila sa hirap? Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Flora. Kasunod ang isang lalaking hindi pa niya nakikita noon. Matangkad ito. Nakasuot ng isang mamahaling itim na business suit. Ang buhok nito ay maayos na nakas petrolyo at ang mukha ay seryoso. Halos walang kabuhay-buhay. Ang mga mata nito ay malamig, matalim, na para bang kayang basahin ang pinakatatago mong sikreto. Ito na siguro si Sir Adrian Vergara. Hindi man lang siya nito tiningnan. Nagdiretso ito sa lamesa.
Kinuha ang pera at walang pakialam na inilagay sa bulsa ng kanyang coat. Pagkatapos, saka lang ito humarap kay Lian. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa, katulad ng ginawa ni Manang Flora kanina. Ngunit ang tingin nito ay mas mabigat, mas nakakakilabot. Pakiramdam ni Lian ay hinuhusgahan ang buong pagkatao niya sa isang tingin lang. Naghihintay si Lian ng kahit anong salita. Isang salamat, marahil, o isang pagkilala sa kanyang katapatan. Pero wala. Ang tanging lumabas sa bibig ng amo niya ay isang malamig at madiin na pangungusap. Trabaho mo lang yan. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad paalis. Ngunit bago pa man ito tuluyang makalabas ng pinto, huminto ito. Hindi ito lumingon. Huwag mo akong bibiguin. At tuluyan na itong umalis, iniwan si Lian na nakatayo roon, nanginginig hindi na dahil sa takot, kundi sa isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng ginhawa at matinding kaba para sa mga susunod na araw niya sa loob ng mansyon na iyon. Ang mga mata ni Adrian ay nakapako sa screen, walang emosyon. Pinapanood niya ang replay ng CCTV footage sa library. Ang bawat galaw ni Lian, ang bawat pag-aalinlangan sa mukha nito nang makita ang tumpok ng pera. Ang paghinga nito ng malalim, ang pagpikit ng mga mata, at ang pagpunas ng luha. Para sa karamihan, ito ay patunay ng katapatan. Para kay Adrian, ito ay isang mahusay na palabas. Sila talaga ang pinakamagaling magpanggap. Bulong niya sa sarili habang humihigop ng kape. Ang pait ng kape ay tila sumasalamin sa pait na nararamdaman niya sa buhay. 3 taon na ang nakakaraan at sariwa pa rin sa alaala niya ang araw na yon. Ang nangiti ni Isabela, ang kanyang dating fiancé, habang nagpaalam. Akala niya ay papunta ito sa isang business trip. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang balita na kasama nito ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at CFO. Si Marco kasama ang 10 milyong piso mula sa company account at ang pinakamamahal niyang alahas, ang kwintas ng kanyang yumaong ina. Ang Vergara Industries ay para lang sa mga Vergara. Ang mga salita ng kanyang ina ay umaling-awngaw sa kanyang isip. Naramdaman niya ang matinding galit at pagkadismaya. Mula noon, bawat tao ay naging potensyal na manloloko sa kanyang paningin. Ang pera, kapangyarihan, at ang kanyang matalas na isip ang naging sandata niya laban sa mundo. Pinasadahan niya ng tingin ang litrato ng kanyang ina na nakapatong sa lamesa. Kung buhay pa sana ito, hindi siguro siya magkakaganito. Pinausin niya ang video. Si Lian, nakatayo sa library. Ang likod nito ay nakatalikod sa kamera, tila ba nanghihina. Ngunit may bumulaga sa kanyang isip. Ang isang taong desperado ay mas madaling matukso. Alam niyang may pinagdadaanan si Lian base sa impormasyong nakalap ng kanyang private investigator, malaking utang sa Pimasayip. At isang inang may sakit. Ito ang perpektong sitwasyon, ang perpektong biktima. O kaya naman, ang perpektong taong gagamitin para patunayan na tama ang lahat ng kanyang hinala sa mundo. Hindi ko lang siya basta susubukan, bulong niya. Kikilalanin ko siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa bahay na si Adrian. Kakaiba ito sa routine niya, ngunit may plano siya. Manang Flora, tawag niya habang naglalakad sa sala. Sir, paki-prepare po ang aking study table. Kailangan ko ng mga dokumento doon. Masusunod po, sir. Nakita niyang naglinis si Lian sa sala. Ang mga kamay nito ay mabilis na gumagalaw, ngunit may kaunting pag-aalinlangan pa rin sa bawat galaw. Lian, tawag niya. Sinisigurado na maririnig ito ng babae. Napahinto si Lian sa paglilinis at bahagyang napatingin sa kanya tulad ng isang usa na nakakita ng tigre. Po, sir?
May ididirekta kang gagawin ngayon, malamig niyang sabi. Linisin mo ang aking study room. Ako lang ang dapat gumawa nun, pero marami akong ginagawa ngayon. Malinaw sa mga mata ni Lian ang pagkagulat. Ang study room ay pinagbabawalan para sa mga kasambahay maliban sa pinakamapagkakatiwalaan o kaya naman ay si Manang Flora. Ngayon, siya ang inutusan. Oo po, sir. Tinanguan niya ito, saka naglakad patungo sa study room. Inayos niya ang mga papeles sa lamesa, pero bago siya umalis, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang pitaka sa gilid ng lamesa. Nakabukas ang zipper nito at kita ang ilang makakapal na bundle ng pera sa loob. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone, nagpretend na may kausap, at dahan-dahang humiga sa sofa sa gilid ng silid. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, pero ang kanyang pandinig ay matalas. Gusto niyang marinig ang bawat paggalaw ni Lian. Ilang minuto ang lumipas. Narinig niya ang pagbukas ng pinto, ang dahan-dahang pagpasok ni Lian, ang marahang tunog ng paglilinis. Pagkatapos, narinig niya ang tunog ng pagtigil ng mga galaw nito. Alam niya, nakita na nito ang pitaka. Nagtiimbagang si Adrian. Handa siyang marinig ang tunog ng pagkuha ng pera. Handa siyang maramdaman muli ang pagkumpirma sa kanyang paniniwala na ang lahat ng tao ay may presyo. Ngunit wala. Sa halip, naramdaman niya ang isang bahagyang haplos sa kanyang balikat. Isang mainit, malambot na kumot ang dahan-dahang ibinabalot sa kanya. Hindi siya gumalaw, patuloy na nagkunwari. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-alis ni Lian. Ang tunog ng mga yabag nito ay humina at kalaunan ay nawala. Dahan-dahang idinilat ni Adrian ang kanyang mga mata. Kinapa niya ang pitaka. Naroon pa rin. Hindi ito nagalaw, pero may nagbago. Ang pitaka ay hindi na nasa gilid ng lamesa. Nasa gitna ito ng lamesa, malayo sa gilid, at ang zipper nito ay sarado na. Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi lang nito hindi kinuha ang pera, kundi isinara pa nito at inilipat sa mas ligtas na lugar. Tinitigan niya ang kumot na ibinalot sa kanya. Isang simpleng kumot, pero ang init na hatid nito ay kakaiba. Hindi lang pisikal na init, kundi isang bagay na mas malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Adrian ng isang emosyon na hindi galit, hindi pagdududa, at hindi pagkabigo. Naramdaman niya ang isang butil ng pagtataka, at kasabay nito, isang kakaibang pag-asa. Lumipas ang mga araw, at unti-unti nang kinakabisa ni Lian ang bawat sulok ng mansyon. Alam na niya kung aling sahig na gawa sa kahoy ang lumalangit-ngit, kung aling bintana ang mahirap isara, at kung saan paboritong umupo ni Sir Adrian kapag nagbabasa ito ng dyaryo sa umaga. Naging mas panatag na sana ang kanyang loob, kung hindi lang dahil sa mga mata ni Marites. Palagi itong nakatingin. Kapag nagwawalis si Lian, nararamdaman niya ang mga titig nito sa kanyang likuran. Kapag nagpupunas siya ng mga muebles, nakikita niya sa gilid ng kanyang mata ang pagdaan nito. Bumubulong-bulong sa ibang kasambahay. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang mali. Pero ramdam na ramdam niya ang galit na nagmumula rito. Pinilit na lang ni Lian na huwag itong pansinin. Ang mahalaga ay ang kanyang trabaho. Kailangan niyang maging maingat dahil alam niyang sa isang pagkakamali lang, maaari siyang mapatalsik. Isang hapon, habang naglilinis sa sala, itinalaga sa kanya ang isang napakahalagang gawain. Lian, ikaw na ang magpunas niyan, sabi ni Manang Flora. Itinuturo ang isang malaki at eleganteng florera na gawa sa asul na porselana. Regalo pa yan sa yumaong ina ni Sir Adrian. Dahan-dahan lang, ha? Opo, Manang, sagot ni Lian, habang kinukuha ang isang malinis na basahan. Habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang mamahaling florera, hindi niya maiwasang mamangha sa ganda nito. May mga maliliit na ibon na nakapinta rito, na para bang handa ng lumipad anumang oras. Bigla, naramdaman niya ang isang mabilis na pagdaan sa kanyang likuran. Isang matalas na sagi
sa kanyang siko. Hindi niya napigilan. Nabitawan niya ang plorera. Parang nag-slow motion ang lahat sa kanyang paningin habang ang mamahaling porselana ay bumabagsak sa sahig na gawa sa marmol. Isang malakas na lagabog ang umalingaw-ngaw sa buong sala. Nanlamig ang buong katawan ni Lian. Napatingin siya sa nagkalat na pira-pirasong asul na porselana sa sahig. Ay Diyos ko! Isang pamilyar na boses ang sumigaw. Nakatayo roon si Marites. Takip-takip ang bibig, pero ang mga matay nagliliyab sa isang kakaibang tuwa. Ano ang ginawa mo, Lian? Patay ka kay Sir! Dumating si Manang Flora na tumatakbo at nanlaki ang mga mata nito nang makita ang basag na plorera. Anong nangyari? Siya po, Manang. Mabilis na sagot ni Marites, itinuturo si Lian. Nakita ko po, hindi po siya nag-iingat. Basta na lang niya binitawan. Napayuko si Lian. Nanginginig ang kanyang mga labi. Alam niyang sinadya yun ni Marites. Pero paano to niya ito papatunayan? Sino ang maniniwala sa kanya? Patawad po. Yun na lang ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Ako po ang may kasalanan. Hayaan niyo na lang po na ibawas sa sahod ko. Ibawas sa sahod? Tumawa ng mapakla si Marites. Kahit 10 taon ka magtrabaho dito, hindi mo mababayaran yan. Anong nangyayari dito? Isang malamig na boses ang pumutol sa kanilang lahat. Nakatayo sa may pinto si Sir Adrian, ang mukha ay mas madilim pa kaysa karaniwan. Agad na lumapit si Marites, nag-uumpisa ng umiyak. Sir, yung plorera po ni Ma'am. Si Lian po, binasag niya. Tumingin si Adrian sa basag na plorera. Pagkatapos ay kay Lian na nakayuko pa rin at sa huli kay Marites na humihikbi. Hindi siya nagsalita. Naglakad lang siya papunta sa isang intercom sa dingding. Security, bring up the living room footage from 2 minutes ago, now. Namutla si Marites. Bigla itong tumigil sa pag-iyak. Sir, hindi na po kailangan. Malinaw naman po ang nangyari. I said now. Ulit ni Adrian. Ang boses ay mababa, pero puno ng awtoridad. Ilang sandali lang, lumabas sa isang maliit na screen sa tabi ng intercom ang video. Malinaw na malinaw. Si Lian na maingat na nagpupunas, si Marites na dumaan sa likod, at ang malinaw na pagsadya nitong pagsagi sa siko ni Lian. Natahimik ang buong silid. Dahan-dahang humarap si Adrian kay Marites. Hindi siya sumisigaw. Mas nakakatakot ang kalmadong galit sa kanyang mga mata. Gusto mong ulitin ang kwento mo? Nanginginig na napailing si Marites. Sir, hindi ko po sinasadya. Get out of my sight, sabi ni Adrian. Isa pang pagkakamali. Sa labas ka na pupulutin. Nagtatakbong umalis si Marites, puno ng takot at kahihiyan. Naiwan si Lian, si Adrian, at si Manang Flora. Tumingin si Adrian kay Lian. Magpatuloy ka sa trabaho mo. Sabi lang nito bago tumalikod at umalis na rin. Habang pinupulot ni Lian ang mga basag na piraso, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya nito. Sa kabila ng lamig ng pakikitungo nito, sa araw na yon, nakita niya ang isang bagay na mas malalim, katarungan. Ngunit sa dilim ng kanyang maliit na kwarto, si Marites ay nanginginig sa galit. Ang kahihiyang idinulot sa kanya ni Lian ay hindi niya matatanggap. Hindi ito pwedeng magtagal. Kailangan niyang mawala. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang tumatawag. Nag-alinlangan siya, pero sinagot niya rin. Hello? Isang malambing, sopistikadang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Marites, tama ba? Sa sino to? Kinakabahang tanong ni Marites. Narinig niya ang isang mahinang tawa. Isang kaibigan, nabalitaan ko ang nangyari. Mukhang may problema ka sa bagong katulong ano? Hindi nakasagot si Marites. Kailangan mo ng tulong para paalisin siya, hindi ba? Pagpapatuloy ng babae. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano. Hindi maalis sa isip ni Adrian ang nangyari sa sala.
Hindi ang pagkabasag ng florera ang gumugulo sa kanya. Napapalitan ng mga bagay, pero ang reaksyon ni Lian, ang tahimik na pag-ako sa kasalanan na hindi naman nito ginawa, ang kahandaang magbayad mula sa kakarampot nitong sahod. Iyon ang bumabagabag sa kanya. Iyon ay isang uri ng dignidad na hindi niya inaasahan. Sa mga sumunod na araw, nahanap ni Adrian ang sarili na ginagawa ang isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa. Nagmamasid siya. Hindi na para maghanap ng pagkakamali, kundi dahil sa isang purong kuryosidad. Nag-iwan siya ng isang mamahaling pluma sa ibabaw ng bookshelf. Kinabukasan, nakita niya itong maayos na nakalagay sa lalagyanan ng pluma sa kanyang desk. Nakalimutan niya ang kanyang relo sa banyo. Pagbalik niya, naroon na ito sa ibabaw ng kanyang nightstand, malayo sa basang lababo. Hindi ito kumukuha ng mga bagay, bagkus, inaayos pa nito. Nagsimulang gumuho ang pader na itinayo ni Adrian sa paligid ng kanyang puso. Bawat kilos ni Lian, gaano man kaliit, ay tila isang malumanay na pagtibag sa mga batong gawa sa pagdududa at pait. Isang gabi, hindi siya makatulog. Masyadong maraming numero ang tumatakbo sa kanyang isipan, mga kontrata, mga deal. Bumaba siya para kumuha ng tubig nang mapansin niya ang isang anino sa hardin. Si Lian. Nakatayo ito malapit sa mga rosas, hawak ang isang mumurahing cellphone. Nagsasalita ito sa mahinang boses, pero sa katahimikan ng gabi, sapat na yon para marinig ni Adrian. "Nay, kumusta po?" Narinig ni Adrian ang lambing sa boses nito. "Opo, kumakain po ako sa oras. Huwag niyo na po akong alalahanin." May sandaling katahimikan. "Huwag po kayong mag-alala sa utang." Pagpapatuloy ni Lian, at sa pagkakataong ito, may bahagyang panginginig sa boses nito. "Malapit na po ang sahod. Magpapadala po ako agad para sa gamot ninyo." "Opo." "Nay, mahal na mahal ko po kayo." Nang ibaba nito ang telepono, nakita ni Adrian ang pagyuko nito. Ang mga balikat nito ay bahagyang nanginig. Hindi ito umiiyak ng malakas, pero alam ni Adrian na pinipigilan nito ang mga luha. Ang big at na pinapasan nito ay tila naramdaman din niya sa sarili niyang dibdib. Hindi na siya nagdalawang isip. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino ng pintuan at naglakad palapit. Sinisiguradong may kaunting ingay ang kanyang mga yapak para hindi ito masyadong magulat. "Hindi ka pa natutulog?" tanong niya. Sinisikap na maging kaswal ang kanyang boses. Nagulat pa rin si Lian. Mabilis itong lumingon at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ni Adrian ang pamumula ng mga mata nito. Agad nitong pinunasan ng pisngi at pilit na tumayo ng tuwid. Bumalik sa pagiging isang empleyado. "Sir, pasensya na po. Pabalik na rin po ako sa kwarto. Humangin lang po ako saglit." Hindi pinansin ni Adrian ang pagdadahilan nito. Sa halip, tumingin siya sa mga rosas na paborito ng kanyang ina. "Nagugustuhan mo ba ang mga rosas?" Natigilan si Lian sa tanong. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ng amo niya tungkol sa isang bagay na hindi konektado sa trabaho. "Opo, sir. Magaganda po sila." Mahina niyang sagot. "Paborito po kasi ni nanay ang mga yan. May tanim din po kami sa probinsya, kahit hindi po ganito kalaki at karami." Tumango si Adrian. So yun pala ang dahilan. Ang hardin na ito, ang mga rosas na ito, ay ang munting piraso ng kanyang tahanan sa loob ng malaking mansyon. "You work very hard for them," sabi ni Adrian. Hindi niya alam kung bakit niya iyon sinabi. Marahil ay isa yung pag-amin sa kanyang sarili. Umiling si Lilian, at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiting may halong pagod pero puno ng pagmamahal. "Hindi po yun trabaho, sir." Napatingin si Adrian sa kanya. Naghihintay sa kasunod na sasabihin. "Kapag para po sa pamilya." Pagpapatuloy ni Lian, pagmamahal po ang tawag doon.
Ang mga simpleng salitang iyon ay tumama kay Adrian nang hindi niya inaasahan. Pagmamahal, isang salita na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan, pinalitan ng transaksyon, ng pagdududa, ng kontrata. Pero sa paraan ng pagkakasabi ni Lian, ito ay simple, ito ay totoo. At nang hindi niya namamalayan, nangyari na isang maliit na kurbada sa dulo ng kanyang mga labi. Pagkatapos ay mas lumaki pa ito. Hindi isang mapanuyang ngisi, hindi isang pilit na ngiti para sa mga business partners. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang totoong nangiti ang sumilay sa mga labi ni Adrian Vergara. Natigilan si Lian. Napako ang kanyang mga mata sa mukha ng kanyang amo. Ang ngiti nito ay nagpabago sa lahat. Ang malamig at matalim na mga linya sa mukha nito ay biglang lumambot. Ang mga mata nitong palaging seryoso ay nagkaroon ng kakaibang kislap. Sa isang saglit, para itong ibang tao. Mas bata, mas masaya. Naramdaman niya ang malakas at sunod-sunod na pagkabog ng kanyang dibdib. Bigla siyang nailang at hindi malaman ang gagawin. Sige po, sir, nauutal niyang sabi. Aakyat na po ako. Good night po. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pabalik sa loob ng mansyon. Iniwan si Adrian sa hardin. Naiwan si Adrian na mag-isa. Bahagyang nakaawang ang labi. Dahan-dahan niyang hinawakan ang sariling bibig na para bang hindi makapaniwala sa ginawa nito. Anong nangyari sa kanya? Hindi mapakali si Lian. Sa tuwing nakakarinig siya ng mga yapak sa pasilyo, inaasahan niyang si Sir Adrian iyon. Ang nangiti nito sa hardin ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na nagdudulot ng isang kakaibang kilig at hiya. Sinubukan niyang iwasan ito sa buong maghapon, nagtatago sa kusina o sa laundry area, kahit hindi naman iyon ang kanyang naka-schedule na gawain. Samantala, sa kabilang dako ng mansyon, sa loob ng dating kwarto ni Marites na ngayon ay bakante na. Isang masamang plano ang nabubuo. Hawak ni Marites ang kanyang cellphone, nakikinig ng mabuti sa boses sa kabilang linya. Ang mga Vergara, may kahinaan sila sa mga bagay na may sentimental value, sabi ng malamig ngunit malambing na boses ni Isabela. Pero wag mo munang itudo. Magsimula tayo sa maliit. Ang relo niya. Palagi niyang iniiwan sa study table niya kapag nagtatrabaho. Paano ko gagawin yun? Nanginginig na tanong ni Marites. Bantay sarado na ang mansyon. Gagamitin mo ang kahinaan ng kalaban mo. Sagot ni Isabela. Ang pagiging mabait at tanga niya. Gawan mo ng paraan at siguraduhin mong malinis. Pagkatapos ng tawag, huminga ng malalim si Marites. Mayroon siyang pekeng relo na kamukhang kamukha ng kay Adrian na bili niya sa isang online shop noon pa. Ito na ang pagkakataon niya. Hinanap niya si Lian at nakita niya itong nag-aayos ng mga bulaklak sa hapagkainan. Nilapitan niya ito na may pekeng na patangiti. Lian, pasensya na sa nangyari noon ha. Nadala lang ako ng sama ng loob. Nagulat si Lian sa biglaang pagbabago ng ugali ni Marites. Aayos lang yon, Marites. Tulungan na kita dyan. Alok nito. Kumuha ito ng isang platito ng kaldereta mula sa kusina na para bang maghahain na. Ngunit habang papalapit ito kay Lian, sinadya niyang matisod. Ay! Ang mamula-mulang sarsa ng kaldereta ay tumalsik lahat sa puting uniforme ni Lian. Naku, pasensya na, sabi ni Marites, kunwari natataranta. Ang lampa ko talaga. Hala, magpalit ka na agad. Baka makita ka ni Sir. Baka isipin niya pabaya ka. Sige na, ako na ang tatapos dito. Pero, sige na. Pagpupumilit ni Marites, itinutulak pa si Lian palayo. Baka mantsahan niya ng tuluyan. Dali na. Dahil sa pag-aalala at sa biglaang kabaitan ni Marites, nagpasalamat si Lian at nagmamadaling pumunta sa staff quarters para magpalit. Ito na ang pagkakataong hinihintay ni Marites. Nang masigurong wala nang nakatingin, mabilis,
Ngunit tahimik siyang pumasok sa kwarto ng mga staff. Binuksan niya ang maliit na locker ni Lian. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na bag, isang Biblia, at isang pitaka na may lamang ilang barya. Napangisi si Marites sa kaawa-awang tanawin. Mabilis niyang kinuha ang pekeng relo mula sa kanyang bulsa at isinilid sa pinakailalim ng bag ni Lian, sa ilalim ng suklay at panyo. Pagkatapos, lumabas siya na parang walang nangyari. Makalipas ang isang oras, si Adrian naman ay pumasok sa kanyang study room para kunin ang isang dokumento. Napansin niyang wala sa karaniwang pwesto nito ang kanyang relo. Tumingin siya sa paligid, sa ilalim ng mga papel, sa loob ng mga drawer. Wala. Napakunot ang kanyang noo. Sigurado siyang doon niya lang iyon iniwan. Sakto namang paglabas niya ng silid, isang humahangos na Marites ang sumalubong sa kanya. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. "Sir," sabi nito. Hinihingal. "Sir, may sasabihin po ako, pero sana po huwag kayong magagalit sa akin." Tumingin si Adrian sa kanya, naghihintay. Kasi po, nag-atubili si Marites na para bang natatakot. "Nakita ko po si Lian na palingalinga malapit sa table ninyo kanina. Bago siya umalis, hindi ko lang po pinansin kasi baka naglilinis lang pero parang kahina-hinala po talaga, sir." Bumalik ang pamilyar na lamig sa buong katawan ni Adrian. Ang boses ni Marites, puno ng pekeng pag-aalala, ay parang sirang plaka sa kanyang tainga. Inuulit-ulit ang mga salitang matagal na niyang kinatatakutan: pagdududa, pagnanakaw, pagtataksil. "Hindi," sabi ng isang maliit na boses sa kanyang isipan. Ang boses na nakarinig sa kwento ni Lian tungkol sa kanyang ina. Ang boses na nakakita sa totoong ngiti nito. "Bakit hindi?" Sagot ng mas malakas, mas mapait na boses, ang boses ni Isabela. "Lahat sila pare-pareho lang." Nagwagi ang mas malakas na boses. "Manang Flora." Utos ni Adrian sa intercom. Ang kanyang sariling boses ay naging kasing lamig ng yelo. "Puntahan ninyo si Lian. Papuntahin ninyo silang dalawa ni Marites dito sa aking study. Ngayon din." Ilang sandali lang, ang study room ay napuno ng tensyon. Si Manang Flora ay nakatayo sa gilid, bakas ang pag-aalala sa muka. Si Marites ay nakayuko, kunwari takot, pero may munting nangisi sa kanyang mga labi na siya lang ang nakakaalam. At si Lian. Nakatayo ito sa gitna. Ang muka ay naguguluhan. Blanko sa kung ano ang nangyayari. Humarap si Adrian kay Marites. "Sabihin mo sa akin ulit ang nakita mo." Sa harap nilang lahat, umaktong nag-aalangan si Marites bago nagsalita. Nakita ko po si Lian, sir. Dito po sa labas ng study ninyo. Palingalinga po. Tapos pumasok po siya sandali. Paglabas niya, parang may kinakabahang ikinukubli sa bulsa niya." Tumingin si Adrian kay Lian. Ang mukha nitong naguguluhan ay napalitan ng pagkagulat at sakit. "Lian," sabi ni Adrian, ang bawat salita ay mabigat. "Nawawala ang relo ko." Nanlaki ang mga mata ni Lian. "Papo, sir, wala po akong..." "Huwag kang magsinungaling," sabat ni Marites. "Nakita kita." "Patahimikin mo siya," sabi ni Adrian kay Manang Flora, tumutukoy kay Marites. Pagkatapos, bumalik ang tingin niya kay Lian. "Isa lang ang tanong ko, nasaan ang bag mo?" Nanginginig na itinuro ni Lian ang locker sa staff quarters. Ipinag-utos ni Adrian kay Manang Flora na kunin ito. Bawat segundong lumilipas ay parang isang paghatol. Nang bumalik si Manang Flora dala ang maliit na bag ni Lian, inilapag niya ito sa lamesa na para bang isang ebidensya sa isang krimen. "Buksan mo," utos ni Adrian kay Lian. Napailing si Lian. Nagsisimula ng mamuo ang luha sa kanyang mga mata. "Sir, wala po talaga." "Buksan mo!" Sa unang pagkakataon, tumaas ang boses ni Adrian. Napaigtad si Lian.
Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang zipper ng kanyang bag. Si Marites mismo ang lumapit at walang galang na ibinuhos ang lahat ng laman nito sa lamesa. Isang suklay, isang panyo, isang Biblia at isang kumikinang na relo. Natahimik ang lahat. Napahagulhol si Lian. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Si Marites ay ngumisi ng palihim. Si Adrian ay napapikit. Narito na naman. Ang pamilyar na pakiramdam ng pagiging tama. Ang mapait na lasa ng pagkumpirma na hindi ka dapat magtiwala kahit kanino. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bagay ang nakakuha ng kanyang atensyon. Tumigil sa pag-iyak si Lian. Nakatitig ito sa relo na para bang sinusuri ito. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso kay Adrian. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Pero ngayon ay mayroon ng determinasyon. "Sir," sabi nito, ang boses ay nanginginig. Pero buo. Hindi po ito ang relo ninyo. Napakunot ang noo ni Adrian. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang relo niyo po," sabi ni Lian. "Araw-araw ko pong pinupunasan. Sa gilid po ng numero 3, may maliit po na gasgas. Halos hindi makita, pero alam ko pong nandoon. Ito po." Itinuro nito ang pekeng relo. Wala po. Natigilan si Adrian. Tinitigan niya ang relo. Totoo nga. Makinis ito. Perpekto. Masyadong perpekto. At isa pa po. Dagdag ni Lian. Tila may naalala. Noong naglilinis po ako kanina, napansin ko pong wala na sa pwesto ang relo ninyo. Akala ko po kinuha nyo na. Pero may nahulog po kasing papel sa ilalim ng sofa. Lumuhod si Lian at kinapa ang siwang sa pagitan ng upuan at braso ng sofa at nang iangat niya ang kanyang kamay. Naroon ang orihinal na relo ni Adrian, kumikinang sa ilalim ng ilaw kasama ang maliit na gasgas sa tabi ng numero 3. Parang isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Adrian. Ang lahat ng hangin sa silid ay tila nawala. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa dalawang relo, papunta sa namumutlang mukha ni Marites, at sa wakas kay Lian, na ngayon ay tahimik ng tumutulo ang mga luha, hindi na dahil sa akusasyon, kundi dahil sa ginhawa. Ang katahimikan ay binasag ng kanyang boses, isang boses na puno ng malamig, at nakakapasong galit na ngayon ay nakatutok sa tamang tao. "Marites." Napaatras ang tinawag. "Sir." "Labas," sabi ni Adrian. Hindi ito pakiusap. Isa itong utos na kasing bigat ng bakal. "Sir, patawad po. Hindi ko po. Sinabi kong, labas." Sigaw niya at sa lakas nito, napaigtad ang lahat. "Kunin mo ang mga gamit mo at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan." Humagulgol si Marites habang nagmamadaling lumabas. Narinig pa nila ang huling sigaw nito sa pasilyo. "Hindi pa tayo tapos, Lian. Tandaan mo yan." Nang mawala na ito, isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa study room. Umalis na rin si Manang Flora. Dahan-dahang isinara ang pinto para bigyan sila ng privacy. Naiwan silang dalawa, si Adrian at si Lian. Nakatayo lang si Lian, pinupunasan ng kanyang mga luha. Si Adrian naman ay hindi makagalaw, nakatitig sa dalawang relo sa lamesa. Isang simbolo ng kasinungalingan at isang simbolo ng katotohanan na halos hindi niya pinaniwalaan. Ang bigat ng kasalanan ay dumagan sa kanyang dibdib. Inakusahan niya ito. Pinagbintangan sa harap ng ibang tao. Ang parehong tao na nag-alalang baka siya ginawin, kaya't kinumutan siya. Hindi niya magawang salubungin ang tingin nito. Napayuko siya, tinitigan ng sahig na para bang iyon ang pinaka-interesanteng bagay sa mundo. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Mahina, halos pabulong, pero sapat na para marinig sa tahimik na silid. "Sorry." Ang salitang sorry ay nagbago ng lahat. Ang mansyon, na dati parang isang malaking kulungan,
na puno ng takot at pag-iingat para kay Lian ay biglang naging isang lugar na may potensyal para sa init at pag-asa. Nawala na ang mga titig na mapanghusga mula kay Sir Adrian. Napalitan ito ng mga tingin na puno ng isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Lian. Kuryosidad, pagsisisi, o baka naman paghanga. Nagsimula sa maliliit na bagay. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Adrian, tinawag siya nito. Lian. Po, sir? Kinakabahang sagot niya. Kumusta na ang nanay mo? Natigilan si Lian. Hindi niya inaasahan ang tanong. Mabuti naman po, sir. Umiinom naman po ng gamot. Tumango si Adrian. Hindi na nagsalita. Pero ang simpleng tanong na yon ay mas mahalaga pa sa kahit anong bonus. Ibig sabihin, natatandaan nito. Ibig sabihin, nakikinig ito. Kinahapunan, habang naglilinis siya, iniabutan siya ni Manang Flora ng isang maliit na paper bag. Pinabibigay ng sir mo. Sobra daw sa in-order niya. Sa loob, naroon ang paborito niyang ensaymada mula sa panaderyahang malapit sa kanila sa probinsya. Isang bagay na naikwento niya lang nang minsan kay Manang Flora. Paano nalaman ni Adrian? Ang puso ni Lian ay nagsimulang tumibok sa isang ritmo na hindi na pamilyar. Isang ritmo ng pag-asa. Nagsimula siya niyang makita ang lalaki sa likod ng bilyonaryong amo. Isang lalaking nasaktan, isang lalaking nag-iisa, isang lalaking marahil ay may mabuting puso pala. Ngunit habang ang isang maliit na pag-asa ay namumukadkad sa loob ng mansyon, isang madilim na plano naman ang hinahabi sa labas nito. Sa isang madilim na eskinita sa Maynila, sa loob ng isang kotseng may tinted na salamin, nagkita si Marites at ang babaeng tumawag sa kanya, si Isabela. Ito na, sabi ni Isabela. Ang boses ay kasing kinang at kasing lamig ng bagay na inilabas niya mula sa isang supot na pelus. Nanlaki ang mga mata ni Marites, ang kwintas. Isang kwintas na gawa sa diamante na kumikinang kahit sa kaunting liwanag na pumapasok sa kotse. Ito ang totoong kwintas ng ina ni Adrian. Ang alamat ng mansyon. Ito po yung... Oo, putol ni Isabela. Ito ang magpapabagsak sa kanya at sa bagong paborito niya. Inabot niya ang kwintas kay Marites na nanginginig na tinanggap ito. Gusto kong maramdaman niya ulit ang pakiramdam ng pagtaksilan ng isang taong pinagkatiwalaan niya ng buo. Gusto kong madurog siya at ikaw ang gagawa niyan para sa akin. Paano po ako makakapasok? 3:00 ng hapon. Nagpapalit ng gwardiya sa gate sa likod. 10 minuto silang abala. Galingan mo, sabi ni Isabela at sa kanyang mga mata, nakita ni Marites ang isang galit na mas malalim pa sa inggit. Ito ay purong paghihiganti. Kinahapunan, tulad ng plano, nagawa ni Marites na makalusot sa likod ng mansyon. Tahimik siyang nagtungo sa staff quarters. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Pinasok niya ang kwarto ni Lian. Nakita niya ang isang maliit na karton sa ilalim ng kama. Ang kahon ng mga lumang gamit ni Lian. Binuksan niya ito. Sa loob ay mga lumang litrato, isang rosaryo na kupas na at mga sulat mula sa pamilya nito. Napangisi si Marites sa awa. Kinuha niya ang napakagandang kwintas na diamante at walang awang inilagay sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga luma at walang kwentang gamit. Isinara niya ang kahon. Tapos na. Samamantala, sa kanyang opisina, nakangiti si Adrian habang tinitingnan ang mga papeles para sa isang bagong itatayong foundation. Isang charity para sa mga batang may sakit, ipapangalan niya sa kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, gumaan ang kanyang pakiramdam. May direksyon ang kanyang buhay na hindi lang puro pera at paghihiganti dahil kay Lian. Dahil sa simpleng katapatan nito, naalala niyang may kabutihan pa rin pala sa mundo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone.
Isang text message mula sa isang unknown number. Binasa niya ito. Ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, siya ang may hawak sa bagay na pinakamahalaga sa'yo. Hanapin mo sa mga gamit niya. Nawala ang nangiti sa mga labi ni Adrian. Ang init sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nanunuot na lamig. Mas malamig pa kaysa noong una siyang nakaramdam ng pagdududa. Hindi. Isang salita ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi. Isang paninira na naman, katulad ng sa relo. Pilit niyang binaliwala ang mensahe. Ibinaba niya ang cellphone at sinubukang ibalik ang atensyon sa mga papeles ng foundation. Ngunit ang mga salita ay nakatatak na sa kanyang isip. Parang lason na, unti-unting kumakalat. Ang bagay na pinakamahalaga sa'yo, hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa relo. Mas malalim, mas personal. Napahilamos siya sa kanyang mukha. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay unti-unti nang kinakain ng isang pamilyar na halimaw. Ang pagdududa na likha ng nakaraan. Paano kung hindi niya napigilan ang sarili? Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang patunayan na mali ang mensahe. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya na tama siyang nagtiwala. Tumayo siya. Ang bawat hakbang niya palabas ng opisina ay mabigat. Bawat paglakad sa pasilyo patungo sa staff quarters ay isang pakikipaglaban sa pagitan ng bagong pag-asa at ng lumang sakit. Nang marating niya ang kwarto ni Lian, tahimik ito. Maayos. Simple, isang salamin ng pagkatao ng dalaga. Nakita niya ang maliit na kama at sa ilalim nito, isang karton na may nakasulat na mga luma kong gamit. Lumuhod si Adrian, nag-alinlangan ang kanyang kamay. Pakiramdam niya ay binubuksan niya ang kahon ni Pandora, pero kailangan niya. Nanginginig niyang itinaas ang takip ng kahon. Sa loob, nakita niya ang mga bagay na nagpapakita kung sino si Lian. Isang luma at kupas na litrato ng kanyang pamilya. Isang rosaryo, mga liham na maingat na nakatupi. Mga simpleng bagay, mga bagay na may halaga dahil sa alaala, hindi sa presyo. Ngunit sa ilalim ng mga ito, sa ilalim ng isang lumang panyo, may kumislap. Isang kislap na kilalang kilala niya. Dahan-dahan, inalis niya ang panyo. At doon, huminto ang paghinga ni Adrian Vergara. Ang kwintas ng kanyang ina. Ang diamanteng kwintas na ninakaw ni Isabela. Ang simbolo ng pinakamatinding pagtataksil sa kanyang buhay. Naroon ito, nakahimlay sa gitna ng mga payak na gamit ni Lian, kumikinang na parang isang ahas sa gitna ng mga inosenteng alaala. Parang may sumaksak sa kanyang puso at ang patalim ay paulit-ulit na ibinabaon. Ang sakit ng nakaraan at ang sakit ng kasalukuyan ay nagsanib at naging isang hindi maipaliwanag na pagdurusa. Ang babaeng kinumutan siya. Ang babaeng nagturo sa kanya kung ano ang pagmamahal para sa pamilya. Ang babaeng nagpangiti sa kanya. Ang babaeng ito ay katulad din pala nilang lahat. Namutla ang kanyang mukha. Nagtiim ang kanyang mga bagang. Ang init sa kanyang dibdib ay tuluyan ng naging yelo. Ang tiwalang unti-unti niyang binuo. Gumuho. At sa pagguho nito, gumuho rin si Adrian Vergara. Ang pinto ng kwarto ni Lian ay bumukas ng malakas. Napaigtad si Lian mula sa kanyang pagkakahiga. Nakita niya si Sir Adrian na nakatayo roon. Ang mukha ay mas madilim pa kaysa sa pinakamadilim na bagyo. Ang mga mata nito ay puno ng galit, sakit at isang bagay na mas masahol pa, pagkabigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinapon ni Adrian ang isang bagay sa kanyang harapan. Isang diamanteng kwintas, kumikinang, mapanganib, sa gitna ng kanyang maliit at payak na mesa. "Sir?" Nauutal na tanong ni Lian. "Ano po yan?" Hindi sumagot si Adrian. Tumingin lang ito sa kanya at sa bawat segundo ng kanyang tingin, pakiramdam ni Lian ay tinutusok ang kanyang puso. "Nahanap ko yan," sabi ni Adrian
Ang kanyang boses ay mababa, halos bulong, pero puno ng matinding pait. Sa ilalim ng kama mo, sa kahon ng mga lumang gamit mo. Nanlamig ang buong katawan ni Lian. Ang kwintas, sa kanya, paano? Hindi po sa akin yan, sir. Sigaw niya, namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Wala po akong alam dyan. Wala kang alam? Tumawa ng mapakla si Adrian. Lian, yan ang kwintas ng aking ina. Ninakaw yan ilang taon na. Ang nakakaraan. Paano mo ipapaliwanag na nasa iyo yan? Nilagay po yan doon. Umiiyak na sagot ni Lian. May naglagay po. Sa sigurado po ako. At sino naman ang maglalagay niyan doon? Pagtawa ni Adrian, puno ng hinanakit. Akala ko iba ka. Akala ko may naiiba sa'yo. Pero pare-pareho lang pala kayo. Puro kayo pera. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lian nang mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng maliit na kilig na naramdaman niya para sa lalaking ito ay biglang nawala. Napalitan ng matinding galit. Hindi na siya nag-isip. Lumapit siya kay Adrian kahit pa nanginginig ang kanyang buong katawan. Sir, hindi po ako magnanakaw. Alam niyo po yan. Ilang beses niyo po akong sinubukan. Hindi ko po kinuha ang pera. Hindi ko po kinuha ang relo ninyo. Bakit po ako magnanakaw ng kwintas na alam kong hahanapin ninyo? Hinihingal si Lian. Ang kanyang dibdib ay sumasakit sa labis na emosyon. Ngunit sa bawat salita, tila may kakaibang lakas na bumabalot sa kanya. Kung ako po ang nagnakaw, patuloy ni Lian, ang kanyang boses ay nagiging mas matatag. Bakit ko po itatago sa sarili kong kwarto? Sa ilalim pa ng kama ko? Hindi po ba mas lohikal kung itatago ko sa labas? O ibebenta ko agad? Sir, mag-isip naman po kayo. Napakunot ang noo ni Adrian. Ang galit sa kanyang mga mata ay bahagyang napalitan ng pagtataka. Ang sinabi ni Lian ay may punto. Sa loob ng maraming taon, wala siyang narinig mula sa kwintas na yon. Ang nagtago nito ay sadyang maingat. Bakit ito biglang lumabas sa isang lugar na madaling makita? At isa pa po, dagdag ni Lian, ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ngunit ngayon ay may kasamang matinding pait. Sino po ang nakakaalam na nawawala ang kwintas na yan? Ang dami pong staff dito. Sino po sa amin ang may alam sa nakaraan ninyo? Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa ulo ni Adrian. Sino ang may alam sa nakaraan niya? Tanging iisang tao lang. Ang taong nangingiti kapag nabanggit ang pangalan ni Isabela. Ang taong umalis na, pero may banta. Si Marites. At sino ang nagbigay ng clue? Isang unknown number. Nag-umpisang umikot ang gulong sa isipan ni Adrian. Ang bawat salita ni Lian ay nagiging mga piraso ng isang palaisipan. Ang bawat detalye ng mga nangyari kamakailan. Ang insidente ng relo. Ang pagsisinungaling ni Marites ay nagiging mas malinaw. Ang kanyang tingin ay bumalik sa kwintas. At ngayon, may ibang emosyon na ang nakikita niya rito. Hindi na lang ito simbolo ng pagtataksil, kundi simbolo ng isang mas malaking laro. Ang galit niya kay Lian ay unti-unting napalitan ng isang nakakapasong pagkadismaya sa kanyang sarili. Muli siyang naniwala sa maling tao. Muli siyang nagpadala sa kanyang nakaraan. Napatingin siya kay Lian na ngayon ay nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ay puno ng hamon, handang ipaglaban ang kanyang dangal. Hindi na ito ang babaeng nanginginig sa takot sa unang araw. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa mga mata ni Adrian. Isang butil ng pagdududa ang tumubo sa matigas niyang puso. Hindi na para kay Lian, kundi para sa kanyang sariling paghuhusga. Isang matalim na hininga ang pinakawalan ni Adrian. Ang kanyang desisyon ay nabuo. Ilak ang buong mansyon. Utos niya, ang boses ay malakas, puno ng awtoridad, na ngayon ay may bagong direksyon. Walang makakalabas, walang makakapasok, at tawagan ninyo ang aking personal security team. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Hindi makatulog si Lian.
Ang mga salita ni Sir Adrian, ang galit, at ang biglaang pagbabago ng desisyon nito ay nag-iwan ng matinding pagkalito sa kanyang puso. Nakalak ang buong mansyon. Ang mga personal security team ni Sir Adrian ay dumating bago pa sumikat ang araw at ang lahat ay nasa ilalim ng isang matinding investigasyon. Kinabukasan maagang-maaga pa lang, tinawag siya ni Adrian sa kanyang study room. Nagulat si Lian nang makita ang buong pagbabago sa mukha ni Adrian. Wala na ang galit. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may kasamang matinding konsentrasyon at desisyon. Lian, sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa noong nakaraang gabi, ngunit may bahid pa rin ng lamig. Alam kong mahirap itong intindihin, pero kailangan mo akong pagkatiwalaan. May plano ako. Nakinig si Lian. Isinantabi niya ang kanyang mga takot. Ang kanyang dangal ay nakataya. Ipinaliwanag ni Adrian ang lahat. Kung paano siya niloko ni Isabela dati. Kung paano siya nawala ng tiwala sa lahat. At kung paano nagsimula ang pagdududa niya sa kanya. At nakita namin ang tawag ni Marites mula sa isang unknown number. Pagpapatuloy ni Adrian habang pinapakita ang log ng cellphone ni Marites. Ang numero ay tumuturo kay Isabela. Nilahad ni Adrian ang isang detalyadong plano. Gagamitin nila ang katapatan ni Marites upang makuha ang buong katotohanan. Papaniwalain natin si Marites na nagtagumpay siya. Sabi ni Adrian, ang kanyang mga mata ay matalas. Hahayaan kong umugong ang balita na nahuli ka, na napakulong ka. Pero sir, nag-aalala si Lian. Kailangan natin ng patunay. Hindi lang ang pagtatago ng kwintas, paliwanag ni Adrian. Kailangan nating marinig mula mismo kay Marites kung paano niya ito ginawa at sino ang nasa likod niya. At alam ko kung paano niya ito gagawin. Magyayabang siya. Napalunok si Lian. Masakit isipin. Pero ito lang ang paraan. Lumipas ang ilang oras. Nag-umpisang umugong ang balita sa buong mansyon na si Lian ay nahuli at ipinabarangay na. May naglik pa na larawan ng pulis na kunwari umaaresto kay Lian, isang tauhan ni Adrian na kumalat sa mga staff. Si Marites na pinagbabawalan pa ring pumasok sa loob ng mansyon ay natuwa sa balita. Ang kanyang palihim na ngisi ay napalitan ng isang mapangahas na tawa. Nagtagumpay siya. Agad niyang tinawagan ang numero ni Isabela. Hello, Madam Isabela. Nagtagumpay po ako. Wala na po si Lian. Ang tanga-tanga niya. Akala niya matatalino kami ni Adrian, pero nadal pa rin namin siya. Narinig ni Marites ang halakhak ni Isabela sa kabilang linya. Magaling Marites. Tingnan mo. Sinabi ko na sa'yo. Hindi mo kailangan ng matinding utak para maging mapanlinlang. Kayo po talaga, madam. Salamat po. Ano po ang susunod nating gagawin? Mag-enjoy ka muna sa tagumpay mo, sabi ni Isabela. Babawiin ko na si Adrian. Kaya naman pala, handa na siyang magtiwala ulit sa akin. Hindi alam ni Marites. Ang bawat salita ay nire-record. Ang tawag ay naka-loudspeaker at nakakonekta sa isang hidden device sa loob ng kotse ni Marites, na ngayon ay tahimik na nakaparada sa labas ng mansyon. Ang kanyang cellphone ay nakakabit sa isang transmitter. At ang lahat ng kanyang sinasabi ay naririnig ni na Adrian at Lian sa loob ng study room. Nang marinig ang boses ni Isabela, nanlamig si Adrian. Ang lahat ng sakit, galit at pait ay bumalik. Salamat Marites, sabi ni Adrian sa mic na nakakonekta sa kotse. Sapat lang para marinig ni Marites. Salamat sa pagpapatunay na tama ang lahat ng hinala ko. Sa maling tao nga lang. Biglang natigilan si Marit. Ang nangisi nito ay nawala. Sir? At salamat din Isabela, pagpapatuloy ni Adrian. Sa wakas, narinig ko rin ang lahat mula mismo sa inyo. Narinig ang isang sigaw mula sa kabilang linya. Ang boses ni Isabela. Adrian, anong ibig sabihin nito? Biglang bumukas ang pinto ng kotse ni Marites.
Ang mga security team ni Adrian. Nagpanik si Marites. Pilit siyang bumaba at tumakbo. Ngunit huli na ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang pulis at inaresto si Marites. At dahil sa tawag, natukoy din ang lokasyon ni Isabela na agad ding inaresto sa kanyang tinutuluyan. Sa loob ng study room, nakaupo si Adrian, nakasandal sa upuan. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang kwintas ng kanyang ina ay nasa ibabaw ng lamesa. Lian, tahimik na nakatayo sa gilid ay lumapit at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Nag-angat ng tingin si Adrian. Sa kanyang mga mata, hindi na niya nakita ang pagdududa. Nakita niya ang isang matinding kalungkutan at sa wakas, isang paglaya. Lian, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Lian ang luha sa mga mata ng bilyonaryong amo. Hindi luha ng galit, kundi luha ng sakit, pagsisisi at paglaya. Lumipas ang ilang buwan. Ang Mansyon Vergara ay hindi na ang dating lugar na puno ng lamig at pagdududa. Ang mga kwento ni Marites at Isabela ay naging kabanata na lang ng nakaraan na itinapon sa basurahan ng paglimot. Ngayon, ang bawat sulok nito ay tila nagtatago ng isang bagong simula. Si Lian, na dati isang alipin ng kanyang kapalaran, ay isa ng ganap na bahagi ng bagong pamunuan ng Vergara Foundation. Hindi na siya isang kasambahay, kundi isang pinagkakatiwalaang katuwang ni Adrian sa mga proyektong panlipunan. Sa tulong ni Adrian, nabayaran ang lahat ng utang ng kanyang pamilya at ang kanyang ina ay nakatanggap ng pinakamahusay na paggamot. Ang kanyang mga kapatid ay nag-aaral na sa magandang eskwelahan. Nag-aaral din si Lian. Kumukuha siya ng isang short course sa business management. Pilit na iniaangat ang sarili upang maging karapat-dapat sa bagong posisyon at sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ni Adrian. Ang kanyang dating pagiging mailap at mahiyain ay napalitan ng isang payak, ngunit matatag na kumpiyansa. Isang hapon, nasa isang orphanage sila ni Adrian. Personal na nag-aabot ng tulong. Ang mga ngiti ng mga bata ay kasing liwanag ng araw. Sir Adrian, salamat po sa lahat, sabi ng isang madre. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Adrian. Isang tunay at malalim na ngiti. Ang mga mata nito ay hindi na malalim at malungkot, kundi puno ng pag-asa. Kami po ang dapat magpasalamat, sister, sagot ni Adrian, nakatingin kay Lian na nakikipaglaro sa mga bata. Ang pagtulong sa iba ang tunay na nagpapasaya. Nang pauwi na sila, tahimik silang naglakbay. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha. Hindi ko akalaing darating ang araw na magiging ganito ako, sabi ni Adrian, bumasag sa katahimikan. Dati, ang mundo ko ay puro negosyo, pagdududa at paghihiganti. Ikaw ang nagpabago niyan, Lian. Napatingin si Lian sa kanya. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Ang init na nararamdaman niya sa lalaking ito ay mas totoo pa sa anumang diamante. Ginawa ko lang po ang tama, sir. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Adrian. Ang paggawa ng tama ay isang bihirang bagay sa mundo ko, Lian. At iyon ang tunay na yaman. Iyon ang bagay na hindi ko kayang bilhin. Dinala siya ni Adrian sa hardin ng mansyon, sa lugar kung saan niya unang nakita si Lian na umiiyak dahil sa kanyang pamilya. Sa lugar kung saan niya unang nasilayan ang tunay na ngiti ng amo. Nakatayo sila sa gitna ng mga namumukadkad na rosas. Ang hangin ay amoy sariwa, puno ng pag-asa. Tumingin si Adrian kay Lian at sa kanyang mga mata, walang pagdududa, walang pagkabigo, puro lang pagmamahal. Dahan-dahan, lumuhod si Adrian Vergara. Hindi ito sa harap ng isang kliyente o isang board meeting. Ito ay sa harap ng babaeng nagturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na buhay. Lian, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon.
Mali ako sa lahat ng akala ko tungkol sa mundo. Akala ko, ang kayamanan ay nasa pera. Pero ang tunay na kayamanan, natagpuan ko sa iyo. Sa katapatan mo, sa puso mo. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Sa loob, hindi isang diamanteng kwintas, kundi isang simpleng singsing na may maliit na perlas, simbolo ng kalinisan at katotohanan. Ayaw ko nang mamuhay ng mag-isa, Lian. Gusto kong ibahagi sa iyo ang lahat ng natitira kong buhay. Ang lahat ng layunin na natagpuan ko dahil sa iyo. Lian, will you be my wife? Namuo ang luha sa mga mata ni Lian. Hindi na luha ng kalungkutan o ng takot, kundi luha ng labis na kagalakan at pag-asa. Ang kanyang puso, na matagal nang puno ng pangarap na magbigay, ay sa wakas ay makakatanggap din ng pagmamahal. Tumango siya, isang malaking, nakangiting tango. Opo, Sir Adrian, opo. Lumapit si Adrian at sa gitna ng mga rosas, niyakap niya si Lian. Hindi na isang amo at katulong, hindi na isang biktima at tagapagligtas, kundi dalawang kaluluwang nagtagpo, nagkaisa sa pagmamahal, at handang harapin ang hinaharap ng magkasama. Bitbit ang aral na ang tunay na yaman ay nasa puso, nasa katapatan, at nasa pag-ibig na walang hanggan.